Bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng COMELEC sa BSKE 2023, patuloy pa rin ang pakikipagkasundo nito sa iba't ibang sangay ng pamahalaan gaya ng Public Attorney's Office upang masugpo ang vote buying at vote selling. Isa sa mga layunin nito ang mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga botante na pahalagaan ng kanilang boto na hindi tumatanggap ng anumang halaga sa mga kandidato. Para sa detalye ng balita, tunghayan kay Vanessa Cleofas. Sa pagpasok ng buwan ng Oktubre kung saan ilang araw na lang ang inaantay para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2023, muling nagkaroon ng Memorandum of Agreement o MOA signing ang Commission on Election o COMELEC sa Public Attorney's Office o PAO. Yan ay upang paigtingin pang lalo ang kampanya kontra bigay o vote buying ng mga kandidato para sa nalalapit na halalan sa October 30. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, isa ang PAO sa maituturing na best managed government na binubuo ng pinakamagagaling na abogado sa bansa. Malaki raw kasi ang maitutulong ng PAO upang masugpo ang makabagong motor cancer sa eleksyon. Hindi lang din daw dapat secretarial arm ang nagiging katulong ng COMELEC sa mga ganitong sitwasyon, kundi lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na may kakayahan. Ang pakikipagtulungan din daw nila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay makakaengganyo sa mga nais magsumbong sa COMELEC. At yan ay para ma-empower din natin yung ating mga kababayan na maglalakas loob na dumulog at pumunta sa COMELEC upang magreklamo. Hindi lamang sa pabibili o hindi sa pamimigay at pagtanggap ng mga goods, ng money, and promises from candidates. Tiwala rin daw sila sa PAO na mabibigyan nila ng karagdagang kaalaman ang mga botante, lalong-lalo na raw ang mga kabataan na hindi dapat tumanggap ng anumang halaga o material na bagay sa mga kandidato para lang ibenta ang kanilang mga boto na sagrado at mahalaga para sa kinabukasan ng bawat isa. Tulungan niyo ang COMELEC sa voters' education and information. Naniniwala po tayo na kung mga kabataan ay matuturuan natin ng tamang gawa at pag-aasa sa araw ng halalan, bago mag-halalan, magiging maayos ang ating bayan. Na kailangan mailagay natin sa kaisipan ng lahat, lalo na ang bata, na hindi dapat tumatanggap para ibenta ang iyong boto. Iisa yan sagrado. Ang boto mahalaga, ang boto kinabukasan. Ipinahayag naman ni Honorable Persida V. Rueda Acosta, Chief Public Attorney of the Public Attorney's Office o PAO, ang kanilang suporta sa COMELEC para isulong ang boses ng sambayanang Pilipino sa darating na halalan ng hindi nabili ang kanilang boto o nasuhulan ng mga kandidato. Kasama rin daw ang kanilang central offices at district offices sa buong bansa upang bantayan ng BSKE 2023. Handa po kaming tumulong para isulong ang mga alituntunin ng COMELEC at maging ang mga batas na related dito. The PAO and COMELEC's coordinated cooperation and ardor in protecting the sanctity of the voice of the people through their votes are vital in fortifying even more our democracy and rule of law in our country. Sana po dumating na talaga ngayon pa ang panahon na hindi tayo katawa-tawa. Kasabay ng MOA signing, nagbabala rin si Garcia sa lahat ng mang-aalipusta sa kahirapan ng ating mga kababayan kapalit ng kakaunting halaga upang manalo sa eleksyon. Samantala, matatandaan na una nang nagkaroon ng Memorandum of Understanding o MOU ang COMELEC sa pagitan ng Department of Education o DepEd at PAO noon lang nakaraang linggo. Gayon din ang pakikipagkasundo nito sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay Garcia, nasa mahigit 4,000 kandidato na ang nahainan nila ng show cause order, habang inuunti-unti na rin nila ang pag-file ng disqualification cases sa mga kandidato na maaari raw humantong sa mas mabigat na kaparusahan sakaling mapatunayang lumabag sa batas. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.